Oras na para maidetalye ang mga dokumento sa tamang forum. Ang ombudsman, hindi social media, hindi chismis, hindi politika. Ang pahayag ni Romualdez ay inilabas matapos ang viral revelation ni Saldico tungkol sa 100 billion budget insertion at ang pagkumpirma sa pahayag ni Orly Gutesa tungkol sa mga basurang delivery ng male-maletang pera sa mga mansyon ni Saldico at Romualdez maging sa Aguadot, Malacanang. Pagbabanggit ni Ko sa pangalan ni Marcos Jr. at Romualdez bilang tumatanggap umano ng kickback at ang agarang reaksyon ng Pangulo na ipasa sa ombudsman ang lahat ng hawak na ebidensya. Sa kabila ng kanyang depensa, hindi maikakailang nananatiling siya ang dating speaker nung panahon ng insertion. Siya ang may impluensya sa budget process at siya ang direktang tinukoy ni Ko bilang nakikinabang, paratang na ilang ulit na niyang pinabulaanan. First Lady at kapatid niya magnanakaw din. Ang grabe. Nako, pasarap ng pasarap ang mga pasabong ni Saldico. Yung mga dilawan, hindi na nila malaman kung paano nila kakainin yung tae ni Bongbong Marcos. Pero grabe, no? Only in the Philippines, buong mag-anak, buong angkan, magnanakaw di umano. Pero nakasuporta pa rin ang iba. Grabe nagagawa ng pera, no? Walang kahihiyan. Sa Pilipinas lang nangyayari yan. Pangalawa, BBM, nagpapakalat ng fake news. Pangatlo, Bongbong, gusto mag-swimming sa baha. Alam mo kung ba't hindi kaya ni Bongbong mag-swimming? Ano ba yung tungkol sa swimming na yan? Mamaya pag-uusapan natin. Pang-apat, Claire, nagbabayad ng mga trolls. Yan pala yung 50 million na nawawala daw. Di umano. Diyan sa PCO, pag-uusapan natin yan. Pang-lima, ito maganda. Remulla Brothers, isusunod ni Saldico. Oy! 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 Sige. Bago tayo magsimula, gusto ko muna ilagay nyo dyan sa comment section. Iniisa-isa na yung mga nakinabang, yung mga nanggahasa sa Pilipino, na mga magnanakaw. Ha? Iniisa-isa na. Sa tingin ninyo, sinong isusunod ni Saldico kay Lisa na ibubuking? Lagay nyo dyan sa comment section. Ha? Sino sa tingin ninyo o sino gusto ninyo i-booking ni Saldico? Kasi karamihan ng kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, may tinatago yan. Imposibleng hindi alam ni Saldico. So sa tingin ninyo, sa tingin lang ninyo, sinong isusunod ni Saldico? Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Muna tayo doon sa adik na presidente. Sabi ng kapatid niya mismo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development. Bongbong, teka muna, hindi ka na tumitira. Medyo nabawasan yung pagganong-ganon mo, ha. Baka magkaroon ka ng withdrawal niyan. Hoy, di ba? Taas ang kamay dito yung gumagamit dati. wag na. Baka mahuli pa kayo ng pulis. Hindi. Joke lang. Di ba? Pagka binigla nyo yan, hindi. Baka gawing excuse pa. Ay, ayoko magbago, may withdrawal pala. Hindi, yung iba kasi, yung ibang gahaman na, yung talagang lulong, kailangan nagpapa-hospital yan. Sige, diretso. Sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Ano anti-money? Ano anti-money? May AMLAC. Okay, teka muna, ha. Bongbong, palakpakan natin si Bongbong. Tumatapang na, hindi na nagtatago kay Claire, ha. Nagsasalita ka na, hindi ka na hindi ka na duwag, ha. Oy, tumatapang. Siguro iba na tinitira nito, hindi na yung pampaduwag. Ano mang droga ang nakakapagpatapang. Oy, kapatid mo may sabi niyan, adik ka, ha. Nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account. Ayun, 3,566 na bank accounts na freeze yung account ni Saldico. Yung sa'yo dapat ang i-freeze mo. Ikaw ang maraming nakuha eh. Pati yung asawa mo, ang dami daw nakuha. Hindi umano. Ako, pati yung bayaw mo, pumorma pa.
Pambihira naman, Bongbong. Hindi ka ba nahihiyahin yan? Lahat ng nakapaligid sa'yo, magnanakaw. Anak mo, adik. Asawa mo, adik. Adik na, magnanakaw pa. Tapos pati bayaw mo, magnanakaw din. Pambihira. Anong ligasyang iiwan mo sa bansang Pilipinas? Anong i-expect mo sa magiging apo mo kay Sandro? Di adik at saka magnanakaw din. Ikaw naman, pinipilis. Kung ano-ano pinag-aatupag mo eh. 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Masigurado ka pagka na-frozen yan may babalik sa kanila. Baka pagdiskartehan nyo pa na mag-asawa yan. Wag naman. Sana, kung ibabalik mo sa yung makukuha nyo kay Saldico, kumuha ka ng ebidensya. Okay? Pagkakuha mo, at ibinalik mo sa taong bayan, kuha ka ebidensya. Wag puro salita kasi NATO ka daw. Member ka daw ng NATO. Ano NATO? No action, talk only. Puro ka lang daldal eh. Ang daming ebidensyang prinisinta ni Saldico. Ikaw laway mo lang. Ang puhunan mo, panis pa sa droga. Ang bira naman. Sa tingin mo, yung pag-i-speech mong ganyan, naniniwala ang Pilipino? Pagkatapos ng nalaman ng Pilipino na asawa mo, anak mo, magnanakaw, adik, sa tingin mo, magsalita ka lang ng ganyan, papaniwalaan ka? Without giving us evidence? Kapatid mo mismo sinabi, adik ka? Gusto mo paniwalaan ka lang basta-basta nang hindi ka nagpapakita ng ebidensya? Basta magsalita ka, gusto mo maniwala taong bayan? Ay kung ganun, hindi ka sa planet Earth nakatira. Kayong dalawa ni Claire, sa fairy tale world kayo nakatira. Hindi po ganyan gumagana ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa mga katulad ninyo. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Ano ka ba, Bongbong Marcos? Presidente? O kandidato? Puro ka pangako eh. Hoy! Gusto ko nang batuhin tong masisira ko tong laptop ko eh. Hindi namin kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ng Pilipino ebidensya. O kayo, tanungin ko kayo mga manunood. Anong gusto nyong marinig kay Bongbong? Pangako o ebidensya? Sawang-sawa na kami sa pakapangako nyo. Walang nangyayari sa pangako mo, tapos na eleksyon. Ang dami mo nang sinabi sa SONA mo, walang natupad sa mga pinangako mo. And here you are again. Nangangako na naman. Animal. Show us evidence na hindi ka adik. Show us evidence na hindi kayo magnanakaw ng pamilya mo. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Yan nga sinasabi yung ICI mo, hanggang ngayon wala pang live stream. Katulad mo ring inutil. Puro pangako lang. Hanggang ngayon wala. Tapos, may warrant of arrest na kayo kay Saldico. Si Tambaluslos, yung pinsan mo, wala pa rin. Puro kayo kaso, puro kayo investigasyon. Yung malayo yun, binibigyan nyo ng warrant of arrest. Pagkatapos, yung pinatakas, bibigyan nyo para kang tanga lang. Yung nandito, bigyan mo warrant of arrest. Alam mo kung bakit? Hindi mo kayang ipakulong yung pinsan mo. Kasi ibubuking ka nun. Tapos hindi mo mapapakulong yon. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Ayun! Tarantada. Hindi raw siya. Hindi raw siya nakikinegotiate sa kriminal. 3 taong mo pinakinabangan, animal. Ngayong binuko ka, sasabihin mo hindi ka nakikipag-negotiate sa kriminal.
3 taong kayong merong sabuatan. Ano ba? Talagang niloloko mo mga Pilipino. Ito si Bongbong Marcos. So, sabog ka na naman ba? Uy, wag kang haharap sa camera ng sabog. Ano you don't negotiate? Hinabot ng 3 taon, you don't negotiate. Okay, sinasabi niya, sabi daw ni Saldico, wag daw cancelihin yung passport niya at hindi na siya maglalabas ng video. Ako, eto tingin ko dyan. Bago naglabas ng video si Saldico, decided na siya tuloy-tuloy. Because pag naglabas ka na ng video, wala ka nang babalikan. So, ibig sabihin, tinatrato mo na nakaaway si Bongbong. Hindi mo gagawin yun para magkaroon ka ng negotiation in the middle. Hindi po ganoon. Todo na yun. So, wala na pong negosasyon mangyayari dyan. Malabo yun. Pangalawa, sa tingin mo, wala pang passport si Saldico iba? Sa dami ng pera noon, kung ako marami akong pera, ang dami ko ng ang dami ko ng passport. Kayang-kaya kong kumuha ng citizenship sa ibang bansa. Yung ganyang kadaming pera, taka ka ba talaga? At saka, hindi nyo gustong pauwiin si Saldico. You don't want that. Huwag nyo kaming lokohin. Kasi pag umuwi si Saldico, ituturo ka nun. Yun na nga lang rason nyo eh. Umuwi ka rito, manumpa ka at dito mo sabihin ng ebidensya mo. Yun na nga lang nagagamit nyo. Pag umuwi yun, yari ka talaga. So wag mong gamitin yun. Ikaw, nagpapauso ka. Ulitin ko. Bigyan mo kami ng ebidensya na blinakmail ka, na kinausap ka ng abogado man lang patungkol dyan. Wala ka mailalabas. Dahil ang magnanakaw ay kamag-anak ng lagyan nyo dyan sa comment section. Kaya naman naglolokohan pa tayo, Bongbong Marcos eh. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi mo mapapauwi, tanga. Kunwari ka pa. Hindi mo kayang pauwiin yun. Yan nga sinasabi namin eh. Si Tatay Digong nakidnap nyo. Si Tebes napauwiin nyo. Kung gusto nyo talaga, may paraan. Kaya lang ayaw nyo. Kasi makukulong ka. Now next tayo discuss natin ito. Ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. Nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangka mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, ay hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan yung sinabi ni Bongbong. Yan yung pinag-usapan natin kanila lang. Anong sabi ng abogado? Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Kayo, sino papanuwalaan nyo rito? Si Bongbong o yung abogado? Yan na lang yan eh. Yan lang ang usapan dyan. Kasi hindi pwedeng pareha silang tama. Laging ganun. Pag magkontra ang sinasabi, may nagsisinungaling dyan. May adik dyan. Hindi talaga. May sinungaling dyan. Pero ito lang sa akin, Bongbong. Maglabas ka ng ebidensya. Huwag puro dakdak. Kasi, sabi nga, si Saldico, ang daming nilabas na ebidensya. Ikaw, puro dakdak. Laway lang ang puhunan mo. Yung laway mo, panis pa. Karamihan ng sinabi mo, sablay. Karamihan ng sinabi mo, sinungaling. Kaya sabi nga ng iba, mas marami ka pang kasinungalingan kaysa doon sa sinabi mo eh. Ganoon. Ganoon kakatindi. Tapos gusto mo, basta sinabi mo, papaniwalaan namin? Dahil presidente ka? Kahit ang dami nyo ng kasinungalingan sa Pilipinas? Ulitin ko. Hindi namin kailangan ng pangako mo, Bongbong Marcos. Kailangan namin ng ebidensya. Kung wala ka rin lang mapapakitang ebidensya, tumahimik ka na. Dahil yung salita mo, tig-5. Totoo yan. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Next topic po. Nang dahil dyan, ito naman ang sinabi ni Mike Defensor, post niya ito sa Facebook. The President claims that Attorney Rondain sought the assistance of a Malacanang intermediary to stop the cancellation of Saldico's passport in exchange for halting additional videos. Ito sabi niya.
Attorney Rondain has denied this. Jurisprudence make clear that only the courts, not Malacanang, have authority over such matters. Fake news talaga yan si Bongbong Marcos. Kasi hindi naman Malacanang, hindi naman ng presidente ang nagkakansela ng passport. According doon sa abogado at kay Mike Defensor, ito yung mga pwede lang magkansela ng passport. Hindi Malacanang ang nagkakansela ng passport. Tanging Sandigan Bayan o anumang hukuman lang ang may kapangyarihan mag-issue nito. Hold departure order, warrant of arrest, cancellation ng passport, utos sa DFA para i-revoke o i-strict ang passport. Ito ang batas, ito ang jurisprudence. Kaya sinasabi ko, to si Bongbong Marcos, minsan na lang magsalita, sinungaling pa. Wala. Bongbong Marcos, wala ka ba talagang abogado? Hindi mo man lang matanong. Diba? Fake news na fake news eh. Wala naman sa kanya yan. Posible, meron siyang power. Sabi, paano kung i-convince niya? Kung sasabihin niya yon, pinapatunayan lang niya na ano siya. Diktador sila. Di ba? Gaya ng tatay niya. Pero hindi yan sa kanya. Kaya nga, sabi natin, ang daming butas eh. Tapos walang mapakitang ebidensya. Yung sinabi ni Bongbong Marcos, wala talagang kakwenta-kwenta. Di ba? Sino bang makikinabang pag umuwi siya? Taong bayan. Sino bang makukulong pag umuwi si Saldico? Di ba ikaw, Bongbong? Ikaw naman niloloko mo Pilipino eh. Next po. Ito, hindi na po natin pagtagalin. Pag-usapan na po natin itong part 3 ng pasabog ni Saldico. Ako. Bibigyan natin ng komentaryo to, hihimay-himayin natin. Dahil marami tayo makikita na talagang katapusan na. The start of the end ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Ito. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon Titignan mo, di ba? Naging problema yung asukal. ng sibuyas na Sibuyas. Na-explain natin mamaya. Naku, hindi ko makakalimutan niya sibuyas na dahil lintik na sibuyas yan. Ilang beses kong blinag yan. Kaya alam ko yan. Saan ka nakakita ng sibuyas na napakamahal? Panahon lang ni Lisa Marcos. hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, Yung kinausap ni Bongbong Marcos, yung pinsan niyang magnanakaw din. Nag-usap yung mga magnanakaw. Tumulong daw sa pagkakandidato, no, sa gastusin ng mga kandidato. Kaya naman pala. Ako'y napapaisip. Alam niyo unang pumasok sa isip ko nung sinabi yan? Ay, kaya naman pala. Kumakasip-sip yung tuta sa Senado. Yung dalawang tuta dyan sa Senado, halatang-halatang tuta. Kaya pala. Nagbabayad utang. Ipinanalo na, pati yung gastusin pala, sinagot ni Bongbong. Di ba? Kaya parang nakapagtaka, ano nangyari dito sa mga to? Parang biglang naging tuta. Parang kinuha yung utak, tinapon sa bangin, tapos tumahol. Ganun. naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ayun, di ba? Naalala niyo yung asukal na yan. Okay? Sila-sila lang pala yan. Kaya ang taas nun. 5 kumpanya, ginagahasa ang Pilipino. Hindi ko makakalimutan yan dahil yung sugar na yan, ako namamalengke. Alam ko yan eh. At blinag ko yan ilang beses. Ang taas ng asukal. Sabi ko, anong nangyayari? Ito, tandaan nyo to mga kababayan. Kasi, ang issue dito, yung mga bagay-bagay na ngayon lang natin na-experience, parang nakakapagtaka.
Sa panahon lang ni Lisa, sa panahon lang ng administrasyon ng asawa niya, nangyari ang mga yan. Saan ka nakakita? Kaya ngayong kausap ko si Jun Abinis Sabi niya, hindi naman binabaha yung parte ng Cebu na yun. Ngayon binaha, lubog, pati kotse, lubog. Hanggang ngayon, mabaho pa ron. Hanggang ngayon may mga sakit ang tao dahil ang daming namatay. Ngayon lang nangyari yun sa Cebu. Same thing with China. Ang tagal ko ng buhay, ilang taon na ako. Wala naman tayong panganib ng gera sa China. Ba't ngayon bigla tayo may panganib? Pangatlo, ang tanda ko na. Wala pa akong nakita. Mayroong mga magnanakaw na presidente. Pero wala pang nagkaroon ng anomalyang adik na presidente. Ngayon lang. Sasabihin mo, Bongbong Chamba? Ngayon lang pinag-uusapan yung adik na presidente. Ngayon, sugar, ngayon lang din naging problem. Kailan ka nakakitang ganyan tumasang... Yung pala minamagic nyo. Yung kamamilya mo dyan. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Isipin mo, pati kapatid. Extended. Bongbong. Ha? May extension yung pagnanakaw ng angkan mo. Hanggang sa bayaw mo. Ang lupit. Basta Martin talaga. Magna. Ay, hindi. Baka magalit. May mga Martin dito magalit sa akin. Hindi ko rin makakalimutan yung lintik na sibuyas na yan. Galing pala sa demonyo. Kaya ganun kamahal. Blinag ko rin yan Pupunta akong palengke, ang mahal na sibuyas. Di ba? Naghahanap ako sa mga tabi-tabi ng sibuyas para makahanap ng mura. Nagmumotor ako, nagbibili. Ay, naku, inaalam ko. May mga videos pa ako, hanapin ko. Nagagalit ako dun sa palengke. Hindi naman ako nagwawala, pero nagrereklamo ako, ba't ganyan kamahal? Wala Ganyan kamahal daw. So, ngayon lang ba yan? Oo. Kita mo? Ang tagal ko ng buhay, hindi naman nagmahal ng ganyan ng sibuyas. Bihira kayo talaga. Tingnan nyo kung anong nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos. Sige nga, magsabi kayo ng nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos na ikinaganda